kalidad, pamumuhay na may dignidad. Ito ang hatid ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong homeowners sa People's Ville, housing project sa Davao City. Inilarawan ng ibang beneficiaries ang dating estado bago makamit ang pangarap na sariling tahanan. Lampas 2 dekadang nangungupahan at palipat-lipat ng tirahan. Ito ang pagkakapareho ng mga kwento ng kanilang buhay. Ngunit dahil sa pinaigting at epektibong pabahay program ng pamahalaan at sa pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, tapos na ang kanilang pagtitiis at paghihintay. Ang dating renters ay ganap ng homeowners ngayon. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Isang maayos na pabahay, isang tunay na komunidad. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Ville sa Davao City. Taong 2023 na ma-approve ang development permit ng proyekto, noong 2024 naman ay inilabas ang Certificate of Registration to, habang ang building permit ay na-issue noong February 2024. Ipapakita ko po ang mga katibayan na aksyon ng pamahalaan patungkol dito sa People's Ville. Narito po ang development permit para hindi po tayo mabulagan at maloko ng ibang mga taong nagpapanggap na ang proyektong ito ay sa kanila at hindi sa kasalukuyang administrasyon. Ang development permit po ng People's Ville sa Davao City ay na-issue lamang noong July 18, 2023. Ito po ang pinalaking kopya ng development permit. At kung mapapansin niyo po, nandito po yung date, kaya pinalakihan ko rin po para makita ng ating mga kababayan. Ito po yung pinalaking upper portion ng nasabing development permit. Nandito ang petsa, July 18, 2023. At maliban dyan, ang Certificate of Registration number 00022414 para sa People's Ville 123 Condominium Project, na-issue po ito June 20, 2024. Panahon na po ito ni Pangulong Marcos Jr. At pinalaki ko rin po yung pinaka-petsa na nakasaad po sa may bandang dulo ng nasabing certificate. Nandito po, June 20, 2024. At kasama rin po na ipapakita ko sa inyo ang building permit para sa People's Ville, application 23008-243 na may petsang December 6, 2023. Ito po ang application for building permit. At na-issue naman po ito February 16, 2024. Ito po ang pinalaking may petsa ng nasabing dokumento. So maging mainam po maging mapanuri tayo at ang proyektong ito ay para po sa ating mga kababayan. Hindi para magpabida ang sinuman, kundi laan ito para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa Davao City. Sa pinakabagong ulat ng ahensya, nasa higit 2,600 units na ang tapos, habang nasa 4 na building na may 400 units ang kasalukuyang under construction. Ongoing ang development ng People's Ville Project sa Kalinan District, Davao City. Dinisenyo ito upang makapag-accommodate ng 7,200 condominium units sa tulong ng 72 residential buildings. Isa lamang ang People's Ville sa programa ang napabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Malinaw ang hangarin ng Pangulo ang maghatid na maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino.
Dream ko magkabahay talaga. Tapos nung nangalipat ang parang hindi pa ako makapaniwala. I-wake up ko talaga everyday na enjoy talaga. Masaya kasi it seems that we're not left behind. Totoo po, mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Minatanggap po ang Pilipinas na $600 million na grant for healthcare. Alam na po natin nakaka-appoint lang ng bagong Secretary of Health. Pero may plano na po ba exactly ang government how to use this para makatulong sa ating mga kababayan? Apo, minabuti ko pong tanungin ang ating Secretary ng Finance, Secretary Frederick Go. At ito po ang kanyang mensahe at akin na lamang pong babasahin. Under the Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health System, the Philippines and the United States will work together to achieve 3 key results that will reinforce the country's health system. Number 1, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number 2, integrated health service delivery across disease programs. And number 3, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health, MNCH. End of quote. So yan po ang mga programa kung saan ilalaan po ang naibigay po na grant ng US para sa ating health system. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, dugtungan ko lang yung tanong about sa DOH. Ano po yung marching order ni President Marcos sa bagong talagang DOH chief? Katulad po na nabanggit natin kahapon at inulit din po natin ang tanong. Muli, ang sabi ng Pangulo sa kanya, hindi na siya dapat pagbigyan ng panibagong marching order dahil kabisado niya na po ang nais ng Pangulo dahil siya nga po ay nagsilbing dating Presidente at CEO ng PhilHealth. Ang nais naman po ng Pangulo ay matugunan lahat ang pangangailangan ng mga kababayan natin pagdating sa kalusugan. And of course, kailangan din po, hindi lamang po ang mga kababayan na pasyente, at kundi po pati health workers. Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers. At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release. Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers. And then second question po, dun sa reaction na lang ng palasyo, dun sa nakitang massive sea of trash na hinahakot ngayon ng Department of Public Works and Highways. Lubha po talagang nakakabigla in a way na isa ito sa makikita nating dahilan sa hindi pagdaloy ng tubig sa lagusan. So, ang nais din po ng Pangulo, noon pa naman natin ito pinapaalala, pero yung tumambad sa ating mga mata na dagat ng basura. Parang may lumalangoy, parang may gustong lumangoy sa dagat ng basura. Hindi ito ang nais natin. Nais natin ay magkaroon ng maayos na daluyan ng tubig, kaya kailangan itong ayusin ng ating pamahalaan, ng mga opisyal natin. Pero, ang nais din po nating lahat, ang nais ng Pangulo, lahat po tayo ay magtulong-tulungan. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Ma'am, di ba may panukala dati na itaas yung multa o ikakaso sa mga nagtatapon ng basura, lalo na dyan sa mga... Dapat po, unang-una po, mas makikita po ito ng ating mga ginagalang na barangay officials. Nasa kamay niyo po yan at kung makikita naman po at mayroong CCTV na cameras na nandiyan po, maaari naman po ito agad makita ng ating mga opisyal sa barangay. So doon pa lang po sana ay maayos na. Dahil malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to. Kasi
tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin. And last from my end, ma'am, para hindi na ako balikan. Ay, marami ka pa. Isa na lang. Yung sa busway po, itutuloy po ba ng DPWH yung kontrata ng contractor dun sa potholes? Okay, ang pagkakaalam ko po at nabanggit din po ni Sec. Vince, ito po ay i-examinin, i-assess kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi kahapon nabanggit niya, meron lang tubig na parang na-stuck at hindi nakaagos lahat kasi pagka ganyan ang asfalto, kapag nababad talaga sa tubig, hindi nagiging maganda ang resulta. Pero hindi dapat na parang ganun lang kabilis masira. So ito po ay titignan mabuti ni Sec. Vince kung ano ba talaga ang punot dulo ng pagtungkab ng asfalto. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, tungkol doon sa flood control pa rin, mukhang nagbigay ng statement si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang bagal daw ng investigation sa flood control. Okay. Kung titignan po natin ang history, sabi nga po natin, nag-start po talaga ng masinsinang pag-iimbestiga mga bandang September, October, nung nakaraang taon. Pero wala pa pong isang taon, pero marami na po ang naimbestigahan, marami na pong na-issue ng warrant of arrest at paulit-ulit na lang po ako na sinasabi ito. At kung nababagalan po ang isang mayor, katulad ni Mayor Benji Magalong, kung balikan natin ang mga kwento at istorya, taong 2019, inamin ni Mayor Benji Magalong na sinimulan niya nang mag-imbestiga patungkol sa rocknetting. 2019. Pero na-call out siya ni Secretary or rather Senator Trillanes taong 2025. September 10, 2025 ay na-call out siya at sinabing matagal na naimbestigahan ang rocknetting according to the mayor. Pero wala pa siya napangalanan at wala pa siyang na-idemanda man lang. Ayon din kay Senator Trillanes, di umano, ay parang mayroong kinakatakutan na mabulgar na pangalan. At sa isang interview din naman, October 20, 2025, inamin ni Mayor Magalong na 2019 pa ay sinisimulan niya ng imbestigantong rocknetting. Pero 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rocknetting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya. Meron ding Yusek, na binanggit naman doon sa ongoing impeachment trial si Mayor Magalong. Ang sabi niya, meron siyang i-implicate na ilang mga House impeachment prosecutors na meron naman ng budget insertions. Nakikita ba ng Palas, Yusek, na makakasira ito doon sa credibility ng ng prosecution? Muli, no, kung sino naman po ang mga prosecutors dito, kung ano nagaganap na proseso sa impeachment, ay hindi naman po hahadlangan kung ano mga issues sa kanila. Pero galing muli ang komento, Sir Alvin, kanino ulit galing ang komento? Reportedly kay Mayor Magalong. Mayor? Mayor Benji Magalong. Okay. So muli, no, sinabi ni Mayor Magalong na involved ang mga ito sa anomalya, corruption? Budget insertions. Project insertion. Okay. So in other words, marami siya muli nababanggit na mga issues. Pero wala pa rin siyang napapangalanan. Nandiyan pa rin po, siguro mas maganda po na hingin nyo rin sa kanya kung ano yung naging resulta sa 30-30-30. Saka yung 777. Namatay ang issue, walang anumang naimbestigahan. And at the same time, meron din siya sinabing 90%, di umano, ang corrupt sa House of Representatives. Pero wala pa rin siya napapangalanan. Maski na po, patungkol sa EJK, sinabi niya na alam niya na maraming pumatay lang para pumatay. At may report siya. Pero hanggang ngayon, ay wala pa rin siyang narireklamo patungkol sa mga nang-abuso, di umano, sa EJK. And,
Maganda po sigurong ito mabanggit dahil nung siya tinanong naman patungkol sa impeachment trial na kinakapalooban or involving the Vice President, ang kanyang sinabi lamang ay, I would like to invoke my right to remain silent. So, parang magkaiba ang kanyang panuntunan pagdating sa ibang tao at sa Vice Presidente. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May panukala po si Senator Chis Escudero na palawigin ng 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan, which could effectively postpone the BSKE scheduled for November. May kahalintulad rin po ng mga panukala sa Kamara. Bukas po ba si Pangulong Marcos na muling ipagpaliban ang barangay at SK elections? Sa ngayon po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad. Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng ganitong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito. Ang isa po doon sa mga nababanggit sa mga panukala ng mga babatas, yung krisis sa enerhiya. Siguro mas maganda po kung ma-justify talaga na dahil sa krisis ng enerhiya ay dapat i-postpone ng ilang taon. For next year po, meron pong for 2028. Siguro dapat ma-justify. Hindi naman po agad pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon ang Pangulo. Napag-usapan po ba ito sa LEDAC? Hindi po. Next question po, Chris Jose Remate. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, tanong ko lang po. Kumusta na po pala yung investigasyon ng sa mga nakikitang casket sa iba't ibang lugar na may anti-China, anti-communist? Ang pinakahuli ko po na nalaman ay under investigation ng PNP at hindi po nila ikinasisiya yung mga ganitong klaseng mga gawain. At kahit nga sinabi natin na meron lahat tayo na freedom of expression, pero depende po kung ano ang inyong ipapahiwatig, kung meron bang pang-aabuso o meron bang pananakot, kaya po yan ay inimbestigahan ng PNP. But later po, I will try to inquire from the PNP ano yung pinaka-latest na nakuha nila na mga na-gather na data patungkol po dyan. Meron po ba kayo naiisip kung sino yung nasa likod ng pagpapakalat ng mga kabaong na to? Meron, personal, siyempre may naiisip ako, pero hindi importante ngayon kung ano yung naiisip ko. Thank you, ma'am. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, ma'am. Our Chief Presidential Legal Counsel, Annalisa Logan, is applying for the position of Deputy Ombudsman for Luzon. Nakarating na po ba ito sa Pangulo at komento po ng palasyo? Ang naibigay lang po sa akin na impormasyon ay yes, opo, nag-apply po siya. Yun lang po yung nabigay sa akin na impormasyon. Huling tanong po, Julie Baiza, 1PH. Ayusek, recently po nag-post si First Lady Liza Araneta Marcos ng photos with Miss Chris Aquino. Meron po bang, kumusta po yung naging meeting nila? And kung meron po bang mga napag-usapan na pwedeng ma-share? Actually, I tried to ask the First Lady about that. Wala pa siyang share sa akin. Pero nakita naman natin kung ano yung pahiwatig ng pagbisita ng ni Miss Chris Aquino at ng kanyang mga anak. Nagpapahiwatig ito na maganda ang kanilang relasyon. Kung ano yung kanilang napag-usapan, wala pong naibibigay sa akin at kung meron man ay baka hindi pa ako allowed sabihin to. But definitely, masaya naman sila. Pero pag-asa na ibigay sa atin ni First Lady, ang mga magaganda nila naging usapan, isi-share ko naman yan sa inyo.